napakasarap ng ating tulog dito sa mismong Armis Camping Ground. Nakapagpahinga tayo na maayos, napakatahimik, at higit sa lahat, ang sarap ng klima. At tayo ay papunta na mismo ng Impression Print Shop. Pababa tayo ng Dasmariñas or doon sa Malagasang. Ano bang may sakop doon? At tayo ay meron pang 33 kilometers or 52 minutes. Pero dahil hindi pa tayo nag-aalmusal at naubusan rin tayo ng butane, hanap lang din tayo na magbibilhan ng butane na magagamit natin sa next camping natin. At mukhang ang ulap ay makulimlim. Wag naman sanang uulan. At ngayong biyahe natin, nagamit natin ang ating EcoFlow Wave 3. At talagang napakaginhawa ng biyahe namin ngayon dahil hindi kami gaanong naiinitan or nababanasan. Uy, grabe naman yung ano nito. Sira ng kalsada. Walang dyan yan. Oh, ang laki. Wait lang. Dahan-dahan lang tayo dito. Ayun. At mahaba-haba pa itong biyahe natin. Hanap muna din tayo ng makakainan. Nang sa ganun, bukod sa ating power na Pau de Arco na ininom, meron din tayong lakas dahil sa ating kakainin ngayong almusal. Let's go! Ano, kamusta naman kayong dalawa? Ba't magkasama kayong dalawa dyan? Akala ko doon ka sa kabila, Jack. Hindi bukas yung bintana. Hindi ka makasilip. So, tara na muna. Hanap lang tayo ng kakainan. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Time check, 10:41 ng umaga. At meron pa tayong 10 kilometers mula dito sa pinuwestohan ko. Nasa may parting General Trias, Cavite na tayo. At dito sa may likuran ko lang, malapit, ay nandito yung Jollibee. Umorder na ako, nag-take out na ako sa drive-thru. Kakain na muna ako. Tayo, mamaya pa kakain? O butit, naka-aircon naman tayo kahit tayo dito sa may tabi-tabi lang hindi naman ganong kainitan at may silong ring din naman. Magiging brunch na naman yung kain natin. Umagahan at tanghalian, magkasama na. Diyan lang. Ano, ayos ba? Malamig? Ayos ba? Oh, ano ba yun? Oh, kikis. Oh, sige. Mamaya, kakain na kayo. Patapusin mo muna akong kumain, ha? Dali lang. Natapos ko lang din kumain at kinuha ko na yung kakainin itong dalawa para pagbiyahe namin na diretso tayo ay mabilisan lang tayo dun. Oh, wait lang, ito na. Oh, inahalo ko na lang. Jack, hindi magtigil Inahalo pa Atat na atat ka naman. Isa. Ito marami. Kape. Ubus yan ubos yan. Gitintayin ko muna ng ubusin niya bago tayo lamarga. Ano, ubos na? Yan, ganyan. Uubusin lagi ang pagkain, Diyan ko na lang muna ilagay yan. Tara na. Larga na tayo. 11:30 na pala. Kanina pa tayo nakatambay dito. Teka lang. Subo lang ako nitong fruits na dried fruits na bili ko sa Shopee. Ang sarap. Kasi yung una kong binili is mangga lang, yung dried mango. Ngayon, ito, iba't ibang fruits yung laman. Meron din namang mangga. Ito, mangga. Tapos may dried kiwi. Ang sarap niya papakin. Tara na muna. May ilang ano pa tayo. 10 kilometers or 21 minutes. Daw makapagpalipad ng drone at yung drone ko, nagkakaroon ng ng notification, camera lens error. Ang labo. Hindi ako makapagpalipad. Tapos, ang tagal na niyang kumuha ng GPS. Minsan, inaabot ng 50% yung battery, saka pala mag-home point. Malaman sa susunod kung tayo ba ay mag-upgrade na. Tara na muna. Ayos na, all goods. Sakto 12:00 ng tanghali Lapit na tayo mismo dito sa Impression Print Shop.
O Jack, ano? Paano ka dyan? Si Coffee. Tulog. At yung ating Wave 3 ay 15% na lang yung battery. Makicharge muna ako dito kala boss. Para pag larga natin mamaya, makakapag-aircon pa rin tayo. Ito, malolobat na. Yun. Kakaliwa tayo. Tapat lang siya ng Phoenix. Yun. Aba, doon nakaparada ang kanyang sasakyan. Okay, dito na tayo. Wait lang, ha. At yung aking basura, oh. Yung kaninang kumain tayo. Diyan lang muna, wait lang. Good afternoon po. Aba, may pusa pala kayo. Pusa, teka, doon ata si Marlon. Sige po. Tambay din muna kami. Iano ko muna yung aking mga batuta. Pwede makicharge? Iano ko lang yung aircon. Sige. At ibaba muna natin tong aircon. Kailangan talaga i-charge to. Yeah. Dito natin i-charge. Saksak. Okay, charging. Tingnan natin kung gaano katagal yan magcha-charge. Ma-full charge. Mga anong oras na ba? Alas 12 Gs. O, dyan lang muna yan. Kamusta, boss? Sexy natin ah! Mukhang nag-gym ka ata. Ito na yon. Hindi pa. Yan pa rin yung pahiram. Ito pa rin. Ito yung lalagyan natin. Hindi pa yun yung lalagyan ng decals. Pagkatapos. Nakikicharge muna ako ng aircon ha. Wow! At mainitin eh. Init. At dito natin ipaparada tong ating tok-tok. Siyempre sa Impression Moto Garage ni Boss Marlon. Yan, tapon ko lang tong basura natin. Boss, dito muna. Salamat. At doon ko lang iniwan yung dalawang batuta eh. Para makapagpalamig din. Habang iniintay natin i-charge yung aircon. Pag dito ko kasi pinarada, baka mag-create ng traffic eh. Ano, pumupo na? Napagpulot pa kita. Sanay na ako. Sanay ka na ba? Oo. Salamat. Alaga rin ako eh. Ayun, nagpapulot pa kayo. Doon tayo. Diyan lang. Kumain ka na? Oo, makakain ko lang kanina. May pusa sila, boss eh. Iniiwas muna dito sa dalawa. Oh, tamo. Nakaano ka agad eh. Oh. Diyan lang. Nasaan? Yes, sir. Diyan ka muna ha, pasensya na. May bisita ka eh. Ganun siya sa bisita eh. Hoy, halika rito. Kumain tayo. At ang ating ipinunta, at maubos-ubos yung sticker natin nung nagmakina eh. Ito. Yun, salamat boss. Sige, ano, masarap, malamig. Malamig eh. Panay ang gulong mo ah. Eto boss, gawa ni Madam. Soda pop. Mukhang ano to ah. Mukhang sa Huntrix to ah. Kasi di ba dati bumibili pa tayo? Oo, bumibili pa. Ito gawa lang ni Madam. Gawa na yan. Ano pa yun? Strawberry o ano? Strawberry. Strawberry. Nasaan lasa eh. Libangan lang to ni Madam. Oh. Pwede na itong pang negosyo eh. Okay, 100%. O, di ba? Namamonitor natin yung china-charge natin dun sa kabila. Ma'am, anin ko lang muna yung aircon. Ayun, oh. Full charge na. Pwede na natin tanggalin ng saksak. Yeah. Mamaya natin to ikarga. At pagka ay lalarga na rin tayo. May 1:30 na yata eh. So parang nasa 1 oras at mahigit lang yung tinagal ng pagka-full charge natin. Paano mo nalaman nandito ako ngayon? Nakita ko siya Sino? Yung tok-tok. Sabi ko, parang nalaman nandito ako ngayon. Pangalan Sir Jason. Sabi ko, re-reply pa lang ako eh. Nandiyan ka na eh. Gusto kaya si Sir Dijan pa. Sakto, meron akong sticker. Kakaano lang ni Madam. Galing kami kahapon, sir, sa Sa Camp Awol. Oh. Kamusta doon? Doon lang din yung Camp Payapa. Madadaanan niyo yun. Kala ko malayo siya doon. Mas mauna yung Camp Payapa. Tapos baba ka yung Awol baba. Yung Camp Payapa, sana tingnan tayo. Mas mura doon. Sir, salamat! Lipat ko lang doon. Lipat natin yung ating tuk-tuk doon sa tapat. At gawa ng mabigat yung yung Wave 3. Alam nga namang dalhin natin hanggang dito. At least
Kapag doon lang, maikli-ikli lang yung ating pagbubuhatan. At saka si Brother Jason ay ibibigay ko pa palang paw. Bro, Yung tok-tok mo. Ay, thank you. yung tok-tok ko. Sa kita kahapon. Ba't naglakad ka? Oo. Dito sa ano nga, sa Kapaul. Sa Kapang-Abon. Kapon lang din kayo umuwi. Oo. Paano? Sige, idol. Ano naman ako? Makasama ka na. Oo naman. Nice to meet you, Message ako sa'yo, ha? Sige. Thank you, boss. Kare-reply ko lang, sabi ko, anong nalaman nitong nandito ako? Nakita mo pala. Sige. Thank you, sir. Ingat. Bro. Yung, thank you. Sticker to, gusto nyo po? Siyempre naman. Hindi mo ako tatanggi dyan. Gawing impression din yan Siyempre. Yun. Negsimoto. Okay. Ano, dyan muna kayong dalawa? Teka lang, ayusin ko muna. Ikakarga ko pa yung aircon. Papalamigin ko din muna. Alam nga, mong bigat. Gusto mo mag-aircon, di ba? Ali, buhatin mo yan. Yeah. Baligtad pa. Baligtad ang lagay. Mali, baligtad. Ikot. Kabit ang hose sa likod. Teka lang. Asan yung basahan? At para yung tubig na tumutulo hindi mabasa yung ibang gamit. Tapos, lagyan din natin ng basahan pa sa ilalim. At gawa ng para nakaano siya, angat-angat siyang ganon. Para yung tubig na namumuo sa aircon or nagbi-build up is umano doon sa mismong hose, matras. Ayan. At pag ganun yung ating tuktok palamigin muna natin yung loob. Bigyan na natin tong guyabano kila boss. Dyan lang, pinapalamig pa, boss. Ano yan? Guyabano. Nag-abala ka pa. Hindi, dala yan Mahilugin pa to, no? Oo. Delivery rider ka? Oo. Oh. Ay. Pampatanggal ng pampaginawa. Wow. Pagkain mo, baka iwan mo. Alam mo, Oo nga pala. yung mga ano ko. Alam, ito talaga yung mga gusto ko na ngayon kaysa sa mga mabango. Ayun, Cute tumatanda na tayo. Okay, malamig na ang ating tuktok. Okay na, malamig na. Pwede na. Paano bro? Nice to meet you. Boss, salamat. Thank you. Madam, thank you po. Message ko na lang. Hindi ko mahawakan itong mga to. Tara. Ang bigat mo. Babay na. Tara na. Hindi mo na-meet si Moto. Lalabas na si Moto. Makakalmot ka Sige. Salamat. Para hindi kayo hinihingal. Jack. Uhulog ka. Meron pa tayong 18 kilometers or nasa 1 oras. At alas 2:30 na ng hapon. Hindi na naman ganong kainitan. At ang ating pupuntahang campsite ay bago lamang dito sa mismong Silang Cavite. Ay maraming salamat muna kay Brother Marlon Mendoza na siya nagturo sa atin ng camping site na to. Ayos, Jack. Mauulog ka dyan. Okay na. Let's go! Abay, bago ko pala malimutan kailangan ko pala munang bumili ng butane. Marami naman tayo madadaan na pwedeng bilhan Kasi medyo baka matraffic pa tayo. Maayos na ha. Maraming salamat muna syempre kila Boss Madam Marlon and kay Madam Maricel sa ating sponsor na sticker ng Impression Paint Shop syempre. Maraming salamat at kung di dahil sa kanila, wala tayong may pamimigay ng mga sticker. Tingnan natin kung anong itsura ng bagong campsite na to sa Silang. 3:30 ng tanghali. Ay, grabe. Yumugyug yung ating aircon dun Dahan-dahan at rough road tayo. Itong rough road na to ay saglit lang naman to. Ito kasi yung ginagawang Calax or Cavite Laguna Expressway. Hindi ko lang alam kung saan ang labas niyan. Dahan-dahan lang tayo at yung ating aircon nag-uumalog dun sa likod. Piya. Mahirap pala sa rough road pagka may dala kang aircon. Dahan-dahanin mo talaga. Oy! Akala ko dun tayo Buti dito, kakanan pala. At mainit na ang tirik ng araw. Lulubog na yan mamaya. At meron na lang tayong 3.1 kilometers. At na-message ko na naman yata yung may-ari, si Sir EJ.
At sabi ko naman ay 3:30 ako makakarating. Eh sakto, mag-alas 3:30 na rin naman. Saktuhan lang yung dating natin. Ito, sementado na ulit pala dito sa lugar na to. Papasok na pala yung daan dito. Halos kabilaanan ay panay mapuno. Ito, taniman ng mangga tong kanan. No? At naramdaman ko na yung lamig. Yung sobrang linong dito. Yung dalawa, chill na chill lang yung dalawa sa likod eh. Oh. Meron na lang tayong 1.6 kilometers, malapit na. Butit may natitira pa sa lugar ng Cavite na ganito. Medyo dahan-dahan lang at maliit ang kalsada. Last na liko natin. So nasa search naman sa Google Map itong Ambulo Camping Grounds. Kung halimbawa gusto niyo rin mag-camping dito. Pero tingnan muna natin ha. May mga kabahayan ka palang madadaanan dito. Ito. Meron kayang signage. Wala naman nakalagay na signage. Pero mukhang ito na ito. Rough road eh. Papasok. Head south, then Ano ba turn yun? left. You have arrived. Bawal pumasok. Private property. May nakalagay dito. May nakalagay na... Ayun, Ambulo Farm. Camping site and picnic ground. Ito na nga yun. At ang papasok ay rough road. Talagang camping grounds nga. Sige lang, dahan-dahan lang tayo. Mais kayong dalawa ha. At ang ating aircon ay baka biglang tumumba eh. Dahan-dahan lang talaga tayo. At may nakikita akong tuktok dun sa parting harap-harapan na yun, kulay asul. At sa biyahe natin yon, tayo ay kumusumo sa ating wave 3 ng halos 70%. Malakas-lakas ang konsumo kanina at gawa ng mainit eh. Talagang yung araw itirik na tirik sa atin. Naka 20 degrees tapos yung fan speed naka full speed. Buti na lang kamo at hindi basa yung dinadaanan natin at kung hindi maputik to. Oy, tumatagilid. Bawal tayong tumagilid dito. Baka ito na yata ito may gate. Saan po yung Ambulo camping site? Diretso pa po? Abay, diretso pa pala. Pababa. Teka lang. Uy, tumigil. Jack, tigilan mo nga si Kopi. Dahan-dahan lang tayo at ang dadaanan natin ay paano tayo pabalik nito? Teka lang. Tingnan ko nga muna yung Tumigil ha. Baka mamaya ang daan yung gitna ay hindi pwede. Aba, may umaakyat na, umaakyat na 4x4 ata ito. Apo, teka lang po. Dito po yung campsite, yung Ambulo. Kaya naman po ng tuktok yan. Sige po. O Jack, balik na ron. Kaya naman daw ng tuktok. Balik. Dahan-dahan lang tayo. Okay lang sana kung walang aircon eh. Sige po, salamat po. Ay, teka lang. Dahan-dahanin lang natin. Ngayon ako nakaramdam ng kaba. Gawa kasi ng aircon natin eh. Baka mamaya, biglang tumaob yan eh. Mabigat pa naman yan. Ako yung pabalik. Kaya naman. Kaya yan eh. Kapag ka nakababa, makakaakit din tayo dyan. Hindi pantay ang Hindi pantay. Galang. Nakakabahan ako eh. Uy! Medyo pasubsob. Baka madaganan ng aircon yung mga alaga ko. Teka lang. Ay, nako. Ay. Opya. Malapit na, makakababa na tayo dun, Ay! Medyo dumulas dun, Teka lang, konti pa. Opya. Ito na. Konti na lang. Okay. Tapos nito, ito, packet naman. Pero kaya naman to. Ayun, putik. Yari tayo dun sa maputik na yun. Huwag naman dudulas ang gulong. Huwag kang dudulas, please lang. Okay. Saan na yung camping grounds? Parang ang layo-layo pa. Ito kaya si Sir EJ? Sir, kayo po si Sir EJ? Yun po. Saan po yung campsite? Dyan po. Kala ko dadiretso pa dun eh.
Sige po, tansyahin ko po kung saan po dadaan. John Pax po. Teka lang, tingnan ko muna. Etong diretsong po to, saan po yung labas niyan? Wala naman po yan. Wala na po yan. Matigas naman ang lupa. Yun nga lang, hindi lang pantay. Hindi papatawag ako ng tropa, tutulak natin. Pero kung hindi papalik ko, kayang-kaya ng buong. Bagong campsite lang po ba? Yes, sir. Hindi pa po, wala pa po nakakapag... meron pala nagkakamping. Okay, ito yung itsura. Hanggang saan po yan? Ayan, Yung pong may bakod? yung buong yan. Okay. Yun ang CR po. Tapos kitchen po. Ito po. Ayan po. Magkano po ang ano rito? Overnight? Ang ano po kasi namin, 300 simula 4 PM hanggang 11 kinabukasan. 4 PM to 11 ng kinabukasan. 300 per head po. Yes, ma'am. All in na po yun. Wala na pong parking Wala po, fee. wala po. Okay. Ayan. Alagaan yung manok. Yung mga silkies. Oo. Talagang farm pala to. Dyan lang. At pinalano ko lang yung ano, yung dadaanan natin at baka tayo bigat kasi ng dala natin kaya medyo, ano rin ako alanganin pero kaya yan. Yan lang. Opya. Yung aircon, okay. Okay. Titingnan ko yung aircon sa likod. All goods. Tayo po pesto. Saan magandang pumesto? At dito o doon sa parking doon? Okay. Thank you, Lord. Whew, ayos. Sige, okay lang. Dito, may saksakan naman dito. Okay, sige. Pag-judge. Dyan lang sa ilalim Huwag na masyadong lumayo. Kopi! Wala agad yung isang yan. At kanina, bumili ako ng kalamansi. Doon sa binilhan ko, nakakita ako ng hipon. Napabili tuloy ako ng hipon kahit kalahating kilo lang. Sana okay pa tong ating nilaga para papainit ko na lang. Meron pa nga palang pinabaon sa atin sila Boss Marlon na top silog pala to. Mamaya na yan. At kanina, pagdaan ko rin ng 7-Eleven, bumili na ako ng butane. Dalawa na lang yung binili ko muna. At pagkano tayo ng pwedeng refillable. Parang sa ganun, pagdating ng bahay, i-refill na lang natin siya ng LPG gas. Teka lang, mag-setup lang muna ako. At yung araw mamaya wala na, palubog na. Ngayon natin unbox tong ating tent. Ngayon yung makikita. Yeah. Cold Mountain Hiker. To, 3-person na tent. Dahil ito yung pinost ko na kulay red. Napabili tuloy ako na wala sa oras. Walang joke ka naman, Brother Jerome. Sinabi mo na meron pulang tent, di napabili ako. Tingnan natin kung ano yung itsura nitong tent na kulay pula na to. Para pagbalik ni Guapa, ternong-terno yung ating tent. I don't think I can hold my head up much longer than this. Okay na yung ating tent. Para lang pala ako nag-assemble ng mismong altitude outdoor tent. Pero ang kaibahan naman niya, yung sa pagdating sa bag niya. Pagdating naman sa bag niya is top roll. Kumbaga ito sa mismo sa taas siya binubuksan. Unlike kasi sa altitude is zipper dito. Tapos, yung kanyang sa may taas, ito yung nagustuhan ko sa isa sa kanya. Para dire-diretso lang yung lusot ng mismong nung stick. So dito, mula dito, hanggang dito sa pinakataas, kung makikita nyo, is lusot yung mismong stick. Tapos yung kabila, itinawid na dito. Kaya dire-diretso lang yung pagsusulot ng ating stick. Ang sa altitude naman kasi, ang kagandahan naman doon is itatayo mo yung mismong stick, yung dalawa, tapos ihuhook mo na lang yung mismong tent. Pero ang nagustuhan ko naman dito is napakadami niyang lagayan ng tali. Para kapag dating ng sobrang hangin, hindi siya basta-basta madadala. Tapos yung mismong dulo niya is extended hanggang dito. Para yung tulo ng mismong tubig is hanggang lupa. Hindi na mismo aampias sa loob kasi pag pumapatak yung tubig ulan sa tent, umaampas yung pagpatak dito papunta sa loob ng tent. Kasi mesh yung sa altitude Eto, hindi naman to mesh.
as in talagang close dito, pero pagdating naman dito sa taas is ito yung mesh niya. Ayan, para may ventilation pa rin. Tapos ito yung kanyang vent na pwede natin buksan or sarhan. Tapos pagdating naman sa loob, dalawa rin yung pinto. Isa dito at saka dito. Parehas silang merong, itong taas lang yung nabubuksan. Parang bintana. Pwede mo ring i-close. And then ang kagandahan nung dito is ganito yung kanyang pang-lock doon sa mismong pag na-roll natin tong mismong bintana. At maraming lagayan. Halos 4 corners meron. 1, 2, 3, and 4. Oh, meron. Tapos pagdating dito sa mismong taas, meron pang lagayan na inilalagay. Oh. Tapusin ko na muna yung setup ko rito. At malapit nang lumubog yung araw. Si Kopi, layo na naman nararating. Nagpapapansin siya doon sa aso, di naman siya pinapansin doon. Kopi, treats! Bilis, bilis! Pag sinabing treats, takbo ka agad Pag treats, mukha kang treats. Ikaw rin, mukha kang treats, nakarinig ka lang. Yung pegs at saka yung taling kasama nung mismong bagong tent ay hindi ko na ginamit. Pero ito yung kanyang pegs. Makapal din naman. Pero maganda yung tali niya. Halos katulad ng binibili ko. Meron ng ganitong kasama yung adjustable. Hindi ko na ito gagamitin. Sana lang wag umulan. Pero mukhang di naman uulan. At medyo may kainitan kaya mag-aircon tayo sa loob natin. Balancing on a weary line. 5:42 gabi, magagabi na At nakatapos din ako ng setup. At dito ko nilagay yung ating Wave 3, yung ating portable air condition. At yung mismong papasok na hangin na malamig, papasok dun sa ating tent. At tingnan nyo kung sinong nasa loob na. Kung sinong nagpapalamig at tulog na tulog sa loob. Si Jack Jack, sarap na sarap. Lamig. Umuusok, taga lang. At naka-max to Naka 16. Bawasan natin. Gawin lang natin 20. Ayan. At dito, lumalabas yung mainit na hangin. At yung isa ring tube kung saan intake ay dito rin nandito. Jack, sarap? Malamig? Mamaya. At medyo may kainitan nga rito sa labas. Pero all goods naman at meron tayong portable aircon. Salamat, EcoFlow. Diba? Napakaginhawa ng ating camping ngayon. At pinapainit ko na rin yung ating nilaga. At para meron akong sabaw na ihigupin habang kinakain tong ating hapunan na tapsi. Siguro mamaya rin namang gabi na, yun namang lalantakan ko yung mismong hipon. Tamang lang, snacks. At dito ko ipinagkit yung ating mahabang ilaw. Para sa ganon, papunta rito yung liwanag. At sinacharge ko pa yung ibang ilaw Hindi pa na-charge. At yung ating aircon ay nakasaksak mismo nga pala doon sa ating extension. Papunta ron sa mismong kitchen doon. Kaya mas pinili ko na dito pumesto, kalapit ng mismong kitchen at nandito yung source ng kuryente. Yan ang aking setup. At mamaya, doon, pawala na yung mismong araw. So dito sa kabila, bukas, sisikat yung araw. Nakakain na rin. Muusok-usok pa. Dinagdagan ko ng tubig Baka mawala ng lasa. Taga lang. Wait lang, Kopi. Nawalan nga ng lasa. Kailangan natin ng patis. Pero okay na yan. Ko na lang. Pagkakain ko, Taga lang. Andiyan ka na sa malamig. Gusto mo pa lalabas. Talaga naman. Tamo si Jack, nandyan lang. Tara. Ikaw, Jack. Dyan na lang. Natutulog ka, di ba? Natutulog ka Asya, papatayin ko muna yung aircon. Kung lalabas kayo parehas. Kapag ganito pala, na naka-tube yung ating mismong labasan na malamig na hangin, nagmo-moist. Ano kaya? Ang ilagay ko kaya ay itong aircon sa loob. Tapos, sa labas dito sa likod tong mismong tube. Para na sa ganon, hindi rin tayo nag-aalala kung halimbawang umulan, hindi siya mababasa, di ba? Sir Marlon,
Okay. Siya yung nagsabi sa atin sa campsite na to. Ayos naman, sir. Nice to meet you, sir. Nagdala ka pa. Kakain na rin naman ako ng hapunan eh. Ano to? Galing din kasi sa ano, kasi yung nag-ano ng campsite, Ah. meron kasi ng restaurant. Meron ding restaurant. Okay. Salamat, sir. Teka lang, sir. May bigay din. Sticker pala. Baka malimutan ko eh. Saan ba kayo niyan? Malapit lang kayo dito? Sa bayan. Sa bayan? Ah. Hindi ko lang yung... Hirap ng daan lang, no? Okay naman. Medyo kinabahan lang ako ng konti dun sa daan. Ang inaalala ko kasi itong dala-dala ko, baka mamaya tumaob. Si Sir EJ, pinsan nyo po pala. Okay. Sir. Pamangkin ka. Ay, teka lang. Kuha pa ako. Thank you. Sir, pantanggal sakit ng katawan. Inintay ka pa rin yan, galing pang school din yun eh. Para sabay po kayong pagpunta rito. O Jack, mamaya kakain. Oh, lumabas-labas ka tapos papasok ka na naman. Papi. Ito pala. O kain na muna kayo, ang ingay nyo. At kami nagkukwentuhan pa eh. O kain muna. Maya-maya, napapasarap na kami ng kwentuhan dito eh. Ano, mag-init sa labas. O sige, diyan ka na muna. Huwag ka na muna lumabas. At pagkatapos kumain ng dalawa pumasok na agad si Jack dun sa loob. Binuksan ko na ulit yung aircon. O kanino to? Ito coffee. Nagtira ka na naman. Ito kay Jack to, hula ko. At may dala si Sir Marlon na chicken sisig. May kanin din. Mukhang yung aking kanin. Tingnan ko muna yung kanin ko. Kung panis na or pwede pa. Hindi na tayo kakainin. Basta masarap niyan, may sabaw. Ang gulo yung dalawa. Siya, ubusin yan, ubus eh. Ubusan ko na nga muna at gusto yata nito nakikitang nandito ako. Pwede na to. Inamoy ko yung kanin ko, yung shirataki. Panis na. Dinagdagan ko na rin naman to ng patis. Tingnan ko nga kung may lasa na ulit. Ayun, okay na. Tikman nyo nga tong chicken sisig. Ayos ah. At kain muna ako ha. Para makatapos muna ng kain. At mapapakwento pa rin ako mamaya doon kila Sir Marlon. Salamat sir sa kwentuhan ha. Thank you. Salamat sa pagdalaw. Akala ko di ka pupunta eh. Kasi gawa ng shop pa. Sige. Paano? Sige. Next time na lang ulit. Salamat. Thank you. At sarap ng kwentuhan namin eh. At ito, si Kopyo. Dito natulog sa labas. Si Jack, andun yata sa loob. Teka lang. Iniisip ko kasi yung ating hipon na binili is kung lulutuin ko na, parang sa ganun, kung halimbawang bukas, ipainit na lang. Kasi kung hindi ko pa siya lulutuin, baka masira dun sa loob ng cooler. Wala naman tayong na yelo na binili. Kopi? Ayos ka lang dyan? Sarap ng higa mo dyan Ako ay mag-chill lang muna. Kung di na naman ganun kainitan, medyo na yung hangin. Lumamig-lamig na. Naka-aircon naman tayo eh. Di ba? Ay, kailangan mo na magpalit ng jacket at saka ng short. Kailangan mag-jogging pants at lalamigin tayo mamaya sa loob ng tent. Kopi, no? Aba, alas 9:15 ng gabi. At napag-decidean ko na. Lutuin na natin yung hipon. Nalimutan ko palang bumili ng butter. So, dapat buttered garlic shrimp ang lulutuin ko. So, dahil walang butter, oil na lang. Oil, garlic shrimp. Langis eh. Wala namang butter eh. At yung hipon ay aking tinanggal na yung ulo. Di rin naman kakainin yung ulo eh. Kaya unahin ang bawang. Siyempre, bawang lang. Dalawa namang ingredients niyan eh. Wala nang iba. Ayan. Parang chef Para mamaya or bukas is hindi masira yung ating hipon. Sayang naman kung masisira lang to. Binili-bili ko pa naman. Salang na natin ang ating hipon at mabisa naman maluto yan. So, pag yan ay nagkulay orange na, ibig sabihin luto na. Paano ito magkakaroon ng lasa? Lagyan natin ng konting pampalasa. Pwede na siguro to. Kalamansi at saka patis, no? Para magkaroon ng konting lasa. Bango. Amoy na amoy ang bawang. Ang bango-bango. Luto na,
Wala naman kabilis lutuin ng shrimp. Pwede na yan. Pwede na akong pumapak ng ilang piraso at bukas na ako kakain na madami. May naiinggit, may naiinggit. At tikman na natin tong ating nilutong hipon. At nagpababa lang ako ng kinain, nagpahipahinga. Tikman ko kung anong lasa ng ating oil, garlic, shrimp. Walang buttered. Nilagyan lang naman natin to ng patis at saka ng kalamansi. Tingnan natin yung lasa. O, tikman nyo. Ang laki ng hipon na nabili ko ho. Pwede. Pwede na. Ayos din pala eh. Kahit ganito lang eh. Basta merong garlic. Masarap na siya. Teka, meron akong iinggitin. May naiinggit. May naiinggit. Mga ilang peraso lang at baka mamaya eh hindi tayo makatulog. Magbabawas din muna ako. At pambukas na natin tong iba. Iinit na lang. Last na to. Tatago ko na to at baka mamaya eh masalisahan tayo nung asong paggala-gala dito. Lagi nagbabantay. Eh baka mamaya eh sa sobrang himbing namin ng tulog eh hindi namin namalayan eh hinahalongkat na tong gamit namin dito. Last one. Okay na. Sarap. Pero kailangan pigilan ng sarili. At gabi na. Lagay ko na lang dito yung yung ating hipon. Okay na. May pangkain na tayo bukas. Nabusog pa tuloy ako. Takpan na at baka madali pa ng ibang sindikato. Okay, all goods. Dito na ako sa loob ng tent. Tulog na tayo. Tingnan natin kung anong oras na ba. Okay, mag-aalas 11 ng gabi. Dito na ako sa loob ng ating bagong tent. Oy Jack, saan ka? Diyan ka. Diyan kayong dalawa. At mukhang kakailanganin ko ng ating sleeping bag. At malamig na kagad pagpasok ko eh. Ramdam na ramdam ko eh. Naka-ready na ako oh. Outfit. Para sa malamig. Paano? Sarap Jack, lamig. Wala nang hingal-hingal ha? Wala nang hingal-hingal. Tayo matutulog na. Kita-kits tayo bukas ulit ng umaga. Good night. Aywa. Tulog na. Diyan lang. Oras na. Grabe ang lamig. Dadalong oras pa lang pala akong tulog eh. Ang lamig pala. Grabe pagkakulong na kulong yung mismong sa tent. Bawasan ko lang ng ng lamig. Good thing talaga na merong up ang EcoFlow. At least di na ako lalabas para babaan or hinaan yung aircon. Naka 19 ba naman eh. Kanina winang nating 21 tapos medyo hinaan lang natin yung fan speed. Okay na. Naramdaman ko humina na yung aircon. Jack? Lamig na rin? Nandun siya eh. Lumipat siya oh. Si Kopi naman nandun oh. Sarap na sarap. Grabe. Sarap. Baka mamaya tanghaliin ako ng gising ah. Hindi ramdam yung init pagka inumaga ng gising. Tinanghali. Dito lang. Tulog pa. Maaga pa pala. Akala ko, iba talaga ang tulog kapag ka nasa camping. Tapos ang tahimik ng paligid. Tapos ganitong malamig. Tumabi na sa akin yung dalawa. Oh. Talagang nakahanap ng para mainitan dahil sa sleeping bag. Ayan na ulit. Patay natin ang ilaw. Tulog na maayos. At naramdaman kong umuulan. Teka lang. At kagabi tinanggal ko na yung isa. Yung mismong nagbubuga na lang ng malamig na hangin ang nilagay ko rito.
Sana ganito lang yung ulan. Huwag na sana lumakas. Nagmumiss yung ano ko. Nagmumiss yung aking camera. Sana ngayon umaga lang tong ulan at matuyo rin agad yung dadaanan natin at mahirap yung dadaanan eh. Lalo't paakyat dun sa ano dun. Grabe lamig. Nagmumiss yung ating camera. Gamit at baka mabasa. Wala namang hangin. Ano lang talaga, ulan lang. Daan lang naman siguro to at to. Maliwanag naman, paliwanag na yung ano, kalangitan. Ayan, paliwanag na, konti na lang. 5:30 na eh. Bang aga naman nagising nila ate doon. Nabinyagan ang ating tent. Oh. Basa. Lalo dito, hindi ko naman masyado inilatag yung mismong ating tent dito. Yung cover. Tara. Tulog pa. Aga pa. Wala pang liwanag masyado. Wala naman tagos. Ano? Kanina pa kayo gising? Kanina niyo pa kayo iniintay? Ha? Grabe naman makakis si Kopi. Ikaw, di ka nakis. Ha? Tara, anong oras na ba? Oras. Aba, 10:00 na pala. Tanghali na tayo. Napasarap ng tulog dito. Eh, kanina nung umulan eh, napadiretso pa ng tulog. Sana umaraw at yung ating dadaanan ay sana hindi maputik. Oo. Kanina ko lang napansin na itong pinto ng ating bagong tent is hindi siya katulad nung sa dati nating gamit na yung taas-baba lang ang bukasan. Kumbaga, ito yung mismo nabubuksan. Kung makikita nyo, pabilog siya hanggang dito. Tapos hanggang dito lang yung kanyang zipper. Pwede mo siyang buksan hanggang dyan, at ang magiging bukas niya, patagilid. Kaya ngayon, inilagay ko yung mismong hose ng aircon dito sa baba. Oh, para ang buga ng hangin, pwede ko siyang adjust pataas. Diba, Kapi? Ang sarap tulog yan eh, no? Tara na. At mamaya ay magliligpit na rin ako. Itong mga to, pakakainin ko na muna at ako rin ay kakain. At nakakaramdam na rin ako ng hilab ng tiyan. Tayo magsi-CR. Ang bilis. Ayan, oh. Hanggang doon, sa dulo. Oh. Ganyan ang bukas niya. Oh, grabe. Moist na moist, oh. Moist na moist ang ating aircon. Malukulimlim ang kaulapan. Pero wag naman sanang bumuhos agad ang ulan hanggat di pa tayo nakakaalis at yung dadaanan talaga. Ay siya, patayin na muna natin to. Yeah. Okay. Ay, ba't ko agad pinatay? I-drain ko pala muna ng maigi. I-drain muna natin ng maigi. Ayun, nagde-drain na. Huwag ka dyan, Jack. Grabe, oh. Pawis-pawisan. Para mamaya paglagay natin dun sa mismong tuktok, wala na siyang gaanong tubig. I am selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? Diyan ka. Kape, kain na. Ubus yan ha. Konti lang yung iyo, pero panay sausage yan. Ito ng oras na. Kain na. Ako ay magpapainit naman na ang aking tubig. Champion na rin ako sa wakas. Tapos papainit ko na rin tong niluto natin kagabi na hipon. Papainit or kakainin ko na? Mas masarap pagka mainit eh. Tumaambon-ambon at parang may bumababa yata yung ulap. Ayun, medyo nagiging puti yung kapaligiran. Kapag biglang bumuhos yan at maputik yung dadaanan, di stay pa tayo ng isang gabi dito. Mukhang mababago yung plano natin kasi may kasunod pa tayong campsite na pupuntahan. Para bago tayo umuwi, naka-isang ruta tayo ng paikot ba. Ayan, umaambon-ambon na naman. Oh, kumukulo na. Teka, mag-toothbrush muna para malasahan ko naman yung kinakain ko. Jack, pupupo ka na naman dyan. Yung CR na andon, kagabi,
tinignan ko, di ko na alam kung doon din yung shower kasi nung pagpunta ko doon sa dalawang CR na naandun, parehas may kubeta. Ayan na nga, umulan na. Hala. Okay. Hilot muna. Kahit tanghali na. Hindi pala nainit to kapag tapos mong painitin yung tubig, yung hawakan mismo. Parang Milo din pala to. Hoy, ano? Di nyo na naman inubos to. Kakain ka pa ba, Jack? Ba, nawala ang Jack. Ah, ayun. Nasa gilid pala. Natutulog na ulit to pagkatapos kumain. Bibigay ko na to dun sa aso. Umaraw na naman. Oh, lumiwanag bigla. Chu! Ubusin mo na to. Yan. Hay, kape. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang kumain. Ayaw niya naman uubusin. Gutom na siya eh. Kagabi pa siya nag-iintay eh. At yung natira nating nilaga ay pinakain ko na rin doon sa mga asong nandito. Para naman di masayang. Ano Jack, pinakain ko ng tira mo ha? Tsaka para mabilis ikalat. O di at least lahat mainit. Hindi ko na gaanong hahalo-haluin pa ng kauntian. Oho. O, kain. Sarap. Isa't kain muna ako. Baka mainggit pa kayo eh. Sky is turning red, and I don't know if it's forbidden or grateful. How can I say? Alas 12 ng tanghali. At pagkakain ko kanina nagpahinga at ito nakakaramdam na ako ng hilab ng tiyan. CCR muna, magdodonate tayo. Talaga naman nakasunod lagi eh. Ikaw Jack, dyan ka na lang muna. Tatay lang ako. Sarpangin. Buti na lang at yung ulan hindi naman tuloy-tuloy. Pagka umaaraw din naman agad. Ayun, doon tayo mag-CCR. Ang sabi sa akin ni Sir EJ at saka ni Sir Marlon is ang kabuuang lupa na to, yung sakop ng mismong may-ari is nasa 8 hektarya. Grabe, gaano kalaki yun. Ito na yung dalawa Talagang hindi ako pwedeng mawala sa paningin nitong dalawang to Sasama pa yan sa CR. Ito yung CR nila ayan. Tapos yung kabila, ito. Dito ako sa kabila, dito may timba tsaka tabo Tara na. Success. Tara tayo mag-ayos na ng gamit. Baka tayo abutan pa, halimbawa umulan pa. Butit umaraw na What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, think my heart's turned up the pace. I don't care. Paano sir? Sundan ko kayo. Punta pa na tayo dun sa yung manukan. Sige. Thank you. Teka lang, pa ako nalimutan. Sticker pala. Sir, Saka, Pau. Tawasan mo to, sir. Tara. Abante muna tayo dun sa mismo may manukan at titingnan natin yung mga nila, alagang manok doon. Electric pan muna tayo ngayon. Mamaya natin buksan yung aircon ha. Pag nabiyahe na at sasabak pa tayo ng packet dun. Sasamahan din naman tayo ni Sir Marlon. Meron tayong pupuntahan pa bago tayo dumaretso ng biyahe sa next campsite. Dahan-dahan lang tayo. Makulimlim lang talaga yung panahon ngayong araw. Kailangan natin magdahan-dahan. Hindi pantay. Teka lang. At baka yung ating aircon ipauna sumubsob. Madaganan yung mga alaga ko. Dahan-dahan. Huwag lang dudulas yung gulong. Ayos kayong dalawa ha? Wait lang. Popos din muna tayo. Okay. Teka lang, i-ready lang natin muna to. Ayan na nga. Okay, dito muna, puntahan lang natin yung manukan. Anong yung manok bro? Anong lahi? Chinese silky. Chinese silky, yung lahi ng manok. Ito yung owner mo? Yes, bro. Oo. Pwede na itong sabak sa off-road So in time, pagka mag-aano kayo nung sinasabi mo na yung mga magka-camping or kung sino man pupuntang guest, pwede mag-ano ng itlog. Yes po, ayun po, katulad po, meron po. Yun nga, meron isang itlog doon yun. Ang itlog niya yung kulay brown, anong tawag doon? Organic egg, tama ba? Yan, umulan na. Mukhang sinusubukan yata talaga tayo
Iba itsura oh. Eto dito, ano din to? Yung pakawalaan ng manok. Pakawalaan nila. Tapos anong pananim yun, Sir Marlon? Ayun yung mga nandun. Ito, ubas to. Ubas yan? Talito mulberry. Mulberry. So dahil ito ay bago pa lang, sa susunod na mga balik natin, makikita nyo naman yung mga i-improve nito. Kasi yung katulad sa CR, dalawang CR, pobeta pa lang. So magtatayo rin sila ng shower room. Parang sa ganun, syempre, yung mga campers is makakapaligo ng maayos. Pwede rin makipaghabulan sa manok. Mga ganun. yung mga kung batuta ko, pwedeng dalhin dito. Makipaghabulan sa mga manok dito. Yun. Ayun na, nilalabasan na. Dalhin ko kayong dalawang batuta. Pagurin ko dito, maghabol dito ng manok. Sa kada araw, bro, ilang itlog ang inaano niyan, nakukuha mo? Pero pinakamarami ilan? Baba, 10. 10. Ganyan pala. Makinis, ang ganda ng ng shell Baka mamaya manong ka kayo Kuha lang ako, 6 lang naman. Ay! Nalunok ka! 6 lang. Nakabantay itong isa teka lang. Wait lang. Tago ko. Wala. Ito isa. Ilan pa? Ang cute naman ng itlog. Dalawa na lang. Wait lang. Ay! Dalawa na lang. Ayun, okay na. All goods. May itlog na tayo. Kumuha lang ako ng itlog na ating ilalaga or ipiprito. Pwede naman All goods na. Tara. Tayo aakit na. Ang isa sa challenging dito sa pagpunta nyo rito at pauwi. Okay. Dahan-dahan lang Relax lang kayong dalawa. Nandito na tayo sa daan na to. At least na-enjoy naman natin ang pag-stay. Grabe, ang sarap nung tulog namin. Pero inabot na kami ng alas 10 bago gumising. Kung hindi lang umulan ng umaga, di gising na kami. Ito yung ilog. Kung halimbawa siguro umayos ayun siyang ilog, magkaroon ng tubig, mas maganda. Okay, akit na tayo. Piliin lang natin yung daan na kung saan hindi tayo tatagilid. Ito yung daan na yun. Opya! Ay! Okay. Yakang-yaka yan. Lakas ni Max. Yung aircon natin. Yung aircon. Teka lang, dahan-dahan. At ito na lang yung tatahakin natin palabas. Okay. All goods lang kayong dalawa. Todo kapit si Jack Dito tayo mas mag-ingat at tumatagilid tayo Kayang-kaya naman. Wag lang talaga yung maputik yung daan. Mamaya tayo mag-aircon pagka papunta na tayo ng next campsite. Tayo may pupuntahan pag isa dito. Sir, sundan kita. Sige. Sundan ko natin si Sir Marlon. Back to the main road. Let's go! Sana na-enjoy nyo itong pag-camping natin sa Ambulo Camping Grounds. Dito to sa may Langkaan, Silang Cavite At maraming salamat siyempre kay Sir EJ at saka kay Sir Marlon. Alamin nyo na lang sa next upload natin kung saan kami papunta muna ni Sir Marlon bago tayo dumaretso ng next campsite natin. So paano? Kita-kits ulit sa next Tuk Tuk Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Ayaw! Si Tijan Fox, samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite, ating hahanapin. Upang ang kalikasan, ating makapiling. Ang Tuk Tuk Venture ay sadyang masaya.